Ayaw ng Diyos na nalulungkot ang tao. Narinig niyo yun? Ayaw ng Diyos na nalulungkot ang tao. Ibig niyang ang taong kanya nilikha na tulad niya, maging masaya sa lahat ng panahon. Sabi niya, hindi mainam mag-isa ito. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong, magbabago ang buhay niyo. Magtatagumpay kayo. Magtatagumpay tayo laban sa kasamaan. Magtatagumpay tayo laban sa mga salot at karamdaman. Amen? Ibig ng Diyos na patunayan sa tao na pag sinabi niya, gagawin niya. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah holds to be, though your words contain a plan, they just could not understand. You must awesome work.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at hinihingi namin ang kapatawaran ang aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng mga pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo pong tugunin at ang lahat ng aming pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang pakikinig namin sa inyong mabuting balita at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, kaisa niyo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the book of Genesis, chapter 2, verses 4 to 17. This is the account of the heavens and the earth when they were created.
When the Lord God made the earth and the heavens, and no shrub of the field had yet appeared on the earth, and no plant of the field had yet sprung up, for the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no man to work the ground, but streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. A river watering the garden flowed from Eden. From there it was separated into 4 headwaters. The name of the first is the Pishon. It winds through the entire land of Havilah, where there is gold. The gold of that land is good. Aromatic resin and onyx are also there. The name of the second river is the Gihon. It winds through the entire land of Cush. The name of the third river is the Tigris. It runs along the east side of Ashur. And the fourth river is the Euphrates. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die." Nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos sa Eden ang isang ilog. To God be the glory. His
Purihin natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, I have good news for all of you. According to Genesis chapter 2, verses 15 to 17. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanang maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman ng mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kinain mo yun." Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. At alam na nating lahat kung ano ang storya ni Eva at Adan at ang storya ng paglikha. Ibinilin, or actually ang instruction ni God kay Adam, ikaw ang magbibigay ng pangalan sa lahat ng mga hayop, sa lahat ng mga halaman. Kaya laging busy siya. Kahit nung binigay na ng Diyos kay Adan si Eva, hindi pa rin niya kinalimutan ang kanyang tungkuling yon, na siya ang magbibigay ng pangalan sa lahat ng mga hayop at lahat ng halaman, sa lahat ng linikha ng ating Diyos. Kaya tuwing umuwi siya kay Eva, laging gabi na. Kaya si Eva naging suspitsyosa. Sinabi niya kay Adan, "Bakit ka laging gabi na kung umuwi? Hindi mo na ako sinasamahan maghapunan. Siguro nang bababae ka." Ang sabi naman ni Adan kay Eva, imposible ang sinasabi mong yan. Imposible ang ipinagbibintang mong sa akin yan. Unang-una, mahal na mahal kita. Sapagkat hinugot ka, tadyang kang hinugot ka ng Diyos mula sa aking tadyang. At saka, isa pa, ikaw lang ang nag-iisang babae dito. Paano ako makakapambabae? Tama, di ba? Oh. Tara na nga, huwag na tayo mag-away, matulog na tayo. So habang natutulog na si Adan, nagising siya dahil akala niya, kinikiliti siya ni Eva. Dahil kinakamot ni Eva yung mga tadyang ni Adan. Nung nagising si Adan, natuwa naman siya. Ba't mo ako ginigising? Ba't mo ako kinikiliti? Ang sabi ni Eva, tinitingnan ko lang kung kumpleto pa ang mga tadyang mo. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Oh, kumusta na kayo? May God, I'm blessed, happy, and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa, at matagumpay!
wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y Bata wagas man na. maganda. Bata man matanda, lahi may magkaiba. Pag narinig mo ng niyang salita, sasabihin kong ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Sama na. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako ay marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas Kay na. El Shaddai. At kay El Shaddai sa kanya'y Ano nagbigay. mangyayari? Siksipin mo ako buhay. Si El Shaddai, sinunod ang tunay. Check yun! Happy and prosperous talaga. Sama na. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Okay? Lagay mo na ang ulo nyo sa inyong kamay. Uulitin ko lang po ang ating gospel reading taken from the book of Genesis, chapter 2, verses 4 to 17. Nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hininghan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahati sa 4 na sanga. Ang una ay tinawag na pison at ito'y umaagos sa lupain ng Habila. Lantay ang ginto roon at marami ring bedelyo at batong onise. Ang ikalawa sanga ng ilog ay tinawag namang Gihon at umaagos sa lupain ng Ethiopia. Tigres naman ang itinawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ay ang Euphrates.
Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinman bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Bago tayo magpatuloy, mahalagang paalala po. Sa darating pong Sabado, April 30, magsasagawa po tayo ng special overnight vigil for a peaceful and clean elections. Dress code, kulay buhay. Anong kulay buhay? Green. Bring 3 candles for our special candlelight. As usual, agua bilina, tubig na malaga, sandwiches, at iba pang bagay na ibig niyong baunin. It will be covered live on TV 13 from 12 midnight to 6 a.m. Lahat pong tumatakbo sa pagkapangulo ay nakiusap po sa inyong punong lingkod at isa-isang lumapit upang magpakilala at ibahagi yung kanilang nalalaman at ang kanilang layunin kung bakit sila ibig maging pangulo ng ating bansa. To be fair with everyone, I invited them to come on April 30 para makita nyo sila lahat, marinig ang kanilang layunin at makapamili po kayo kung sino ang ibig nyo at kung sino sa tingin nyo ang nararapat maging pinuno ng ating bansa sa darating na mga panahon. Accordingly, brothers and sisters, pagkatapos marinig ko ang bawat isa sa kanila, ako po'y nag-isip-isip sapagkat alam ko kung ano ang mangyayari sakaling sila o isa sa kanila ang mahalal. Sa aking pag-iisip, dinala po ko ng Panginoon muli sa ugat ng suliranin ng sanlibutan. What really is the root cause of all the troubles this world have been going through and is going through, lalo na sa panahon natin, na in spite of the fact that God Himself came down from heaven, became a man, and lived among us, for man to be able to know who God is. Hanggang ngayon, ang tao ay nagkakawatak-watak, nagpapatayan, at walang magawang mabuti. Ang utos ni Jesus, magmahalang kayo, at ang panalangin niya, ayon kay Juan, ay magkaisa ang taong sa kanya ay nananalig at nanampalataya.
Noong unang panahon, kanan. At para maging ilaw ng sambayanan. Para naman ang plano ng Diyos sa ating buhay ay magkaroon ng katuparan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Taas mo ng ating mga prayer request bago ko makalimutan. Your bottled water, passports, etc. na mahawakan ng inyong kamay. Unang tanong, kayo ba'y naniniwalang totoong may Diyos? Pangalawang tanong, kayo ba'y naniniwalang kasama natin ang Diyos? Pangatlong tanong, kayo ba'y naniniwalang alam ng Diyos ang iniisip nyo? At alam din ng Diyos ang niloloob nyo? Amen ba? Okay, sabihin nyo, Panginoon Diyos, na ang tao ay inyong lubhang minamahal. Na ang lahat ng kailangan ng tao ay inyong ibinibigay. Na ang inyong plano sa buhay ng tao ay isang buhay na matagumpay, buhay na walang kamatayan. Kaya naman, ngayong gabi, kami po ay dumadalangin na ipagkaloob niyo po ang ibayong liwanag sa amin. Nang sa gayon, malaman namin ang ugat, ang pinagsimulan ng lahat ng kaguluhan sa buhay ng tao na humantong sa kamatayan. Amen? Amen. Kaya baba ang inyong mga hawak kamay, taas mo lang kamay, at sa bilang kung 3 bago umupo, yuyuko ko yung 3 ulit, aabotin nyo, hipuin nyo ang inyong tuhod, at sasabihin nyo 3 ulit, buhay ako, mabubuhay, magpakailanman. 1, 2, 3. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Tatanungin kayo muli. Ano sa tingin nyo ang araw ngayon? Anong araw ngayon? Nasaang araw na tayo? Anong araw niya? Gusto niyo malaman kung anong araw na? Makinig kayo po sa mensaheng ito at malalaman nyo kung nasa saang panahon na tayo. Instead of araw, gamitin na natin ang panahon. Nasaang panahon na tayo? Ang ating mundo ngayon ay nasaang panahon na? At what age are we now? Sabi nila, age of Aquarius. Well, anyway, ako po ay naniniwalang sa mga palatandaang lumulutang na ngayon na ayon sa nasusulat tulad ng pag-init na sobra-sobra, sa ibang dako namang paglamig ng sobra-sobra, sa ibang dako naman baha, lindol, etc. Yung dating hindi binabaha na bayan, binabaha na. Yung dating hindi nililindol na. Yung mga mag-asawang nagsumpaan hanggang kamatayan ay magsasama, nagkakahiwa-hiwalay na. Nakikinig ba kayo? Okay. Yun namang
mga gawa na dati itinatago sapagkat masama at nakahihiya, ngayon ay inilalantad na. Sa mga Facebook, sa mga YouTube, sa mga dyaryo, television, etc. Totoo hindi? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, binalikan ko po sa udyok ng Espiritu ng Panginoon ang pinagmula ng tao. Sabi sa aklat ng paglikha, ang unang nilikha ng Diyos ay ano? Langit at lupa, hindi liwanag. Basahin yung Biblia. In the beginning, sabi sa Biblia, God created the heavens and the earth. Kaya lang nakita niya, walang hugis kasi madilim. Ngayon, naisip niya ang liwanag. Kaya nagsimula siya magsalita at ang sabi niya, magkaroon ng... At ano nangyari? Karoon ng liwanag. So lahat na kanyang nilikha, maliban po sa langit at lupa, ay naganap sa pamagitan ng kanyang winika. In other words, brothers and sisters, tandaan niyo po ito, hindi po ako may akda nito, ito po ay nasumpungan ko sa Biblia. Anumang sabihin ng Diyos at anumang sinabi ng Diyos, kanyang gagawin. Magkakaroon ng katuparan. Magkakaroon ng katuparan. Pag sinabing, magaling ka na, gagaling ka. Amen ba? Pag sinabing, pag ginawa mo ito, yayaman ka, yayaman ka. Amen ba? So ngayon, balikan natin yung ating tinunghayan ngayon. Dalawang mahalagang bagay po ang ibig kong tandaan ninyo. So bago nilikha ang tao, nilikha muna ng Diyos ang lahat ng mga halaman. Mga ibon, hayop, isda, etc. na kailangan ng tao. Pagkatapos, gumawa siya ng magandang paraiso. Magandang halamanan na tinatawag na Eden. Sabi sa Biblia, sa aklat ng pahayag, the paradise of God. In that place, everything was peaceful. Everything was fruitful. Everything is alive. Sa dakong yon, lahat ay payapa, lahat ay sagana, lahat ay masaya, ang lahat ng may buhay. Amen ba? Pakinggan nyo na mabuti sapagkat ang ipinakita sa akin ng Espiritu ng Panginoon sa kasagutan sa aking mga katanungan, ako'y naniniwalang magbibigay sa lahat na nakikinig ngayon ng ibayong liwanag sa kanilang palaisipan. Okay. Balikan natin. So ngayon, yung kanyang nilikhang paraiso o halamanan, lahat na magandang punong kahoy na nakawiwili sa pagtingin at masasarap ang bunga noon ay naroroon. Wala nang hahanap-hanapin pa ang sinuman. Okay? Ngayon, nang tinutunghayan ko pa ito, hindi ko lang itinuloy. Ang utos pala sa tao, nang ibigay ng Diyos ang utos,
wala pa ang babae. Wala pa ang babae. Ha? Tingnan nyo. Babalikan ko muna para hindi ako magkamali. Kasi ako po'y nakiusap na pakinggan ng mga nakakaalam ng kasulatan para hindi tayo mahulog sa maling interpretasyon o haka-haka. Pakinggan niyo muli ito. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Pangalagaan at pagyamanin, hindi sirain. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Then verse 18 says, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Narinig na yun? So, lilinawin ko lang po para malinaw. So, pagkatapos likhain ng Diyos ang langit at lupa, nilikha niya ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Ang lupa noon ay wala pang sumisibol na halaman sapagkat hindi pa pinapapatak ng Diyos ang ulan. Walang tubig. In other words, without water, walang buhay. Kaya ini-insist ko po sa inyo ang laging magdala ng tubig sapagkat kapag kinapos ang katawan ng tubig, de-dehydrate, nagkakaroon ng sari-saring karamdaman na humahantong sa kamatayan. So anyway, pagkatapos noon, gumawa siya ng paraiso. The paradise of God. It is a beautiful place we cannot imagine. Everything was there. So hindi pa man pumapatak ang ulan, may tubig na pala sa ilalim ng lupa. Susumibol ang tubig galing sa ilalim ng lupa, spring ang tawag doon. So nadilig po ang lupa. Nang madilig ang lupa, lumambot, nagkaroon ng putik. At na magkaroon ng putik, doon siya kumuha ng kanyang huhulmahing katawan ng tao. Tatandaan nyo, katawan ng tao na galing sa alabok. Hinintay ng Diyos na mabasa ang lupa sapagkat kung walang tubig, wala siyang magagawa o hindi maganda ang kanyang gagawin. Now, bakit nilikha ng Diyos ang tao mula sa lupa? Bakit? Yan hindi ko masasagot din. Wala pang pakasagutan dyan. Pero ito po ang isang malinaw na pinakita sa akin ng Espiritu ng Panginoon. Nilikha ang tao o joke ng pagmamahal ng Diyos. O joke ng pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos ay isang espiritu. Walang katawan, hindi mo mahihipo, hindi mo makikita. So sinabi niya, likhain natin ang tao na katulad natin in our likeness. Anong ibig sabihin na katulad natin? Tulad ng Diyos, walang kaparis, walang kapintasan, walang kasalanan, at walang
kamatayan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At that time, the soil is still fertile and clean. Wala pa pong duming pumapasok sa putik. Sariwa po. Nang sumibol po ang tubig galing sa ilalim, yung lupa naging putik, lumambot, naging sariwa, naging mataba. Bakit ko nalalamang wala pang masama sa lupa? Wala pang marumi ang lupa? Kasi wala pang taong umiihi sa lupa. Wala pang taong dumudumi sa lupa. Wala pang dumi ang tubig noon. Sapagkat wala pang pagagalingan ng dumi o kasamaan. Totoo hindi? Pag may overnight at saka umuulan, kinabukasan pag-ikot ko ang panghi. Bakit kaya? Ano? Bakit nagpagawa tayo ng ganito para hindi tayo maulanan na mainitan? Ayaw naman pumasok dito ng marami. Mas gusto nila sa labas. Kahit mainit, kahit umuulan. Bakit? Ano kaya ang problema doon? Ha? Kasi doon, walang masyadong regulasyon. Malaya. Malaya silang umihi. Malaya silang kumain. Bakit? Sasabihin niya, wala ka na bang palingkuran, Brother Mike? Kulang na kulang Tama naman sila, no? Hallelujah. Pagkatapos niya, padadalhin mo kami ng tubig, painumin ng tubig. Naihi kami. Hallelujah. Kasakabay nyo. Pagkatapos niya, sasabihin ng MC, bawal kumain sa loob ng house of prayer. Hallelujah. Pagkatapos, sasabihin mo, Brother Mike, bawal umalis pag finally. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay? Nakikinig ba kayo? Makinig kayo ng mabuti sapagkat marami na po kong tinanong sa mga katanungan ko ngayon. Walang makasagot sa akin. Si Sister Belen, magaling po yan. Nababasa niya ang isip ko niyan Kapag may tinatanong ako, kasama ang mga disciple preacher natin, siyang nakakahula lagi. Pero sa tanong ko ngayon, hindi niya mahulaan. Mamaya, sasabihin ko sa inyo, atin-atin lang ito. Kasi bilin sa akin, Sister Belen, huwag mong sasabihin sa kanila yan, nasa akin ang galing yan. Okay. Sinabi niya yon. So, alam ko naman na paglabas ko dito, natutulog na yan. Hindi na siya nakikinig. Kaya maya-maya ko sa inyo sasabihin pag humihilik na siya. Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Nariyan pa ba kayo? Okay. Alam mo ang ating Diyos, isang Diyos na walang imposible. Nang sabihin niya sa babae, na magiging daluyan ng pangalawang Adan ng ating tagapagligtas, ang babaeng ito ay hindi nabahiran ng anumang kasalanan. Pinanatili niyang malinis sapagkat magagawa ng Diyos yun. In other words, going back to the first man created from dust, I do believe that God's plan was for this physical man and the breath that God has given him to exist perpetually. Mabuhay
na tulad ng Diyos, marangal, malinis, walang kapintasan, walang kamatayan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Lagay ang kamay niyo sa puso niyo. May puso ba kayo? Okay. So anyway, saan ko kinuha ang aking matatawag natin dyan? Ha? Haka-haka? O kaalaman? Ayon sa nasusulat din. Tingnan nyo. Lingid sa ating kaalaman, sa gitna ng halamanan ng Eden, in the paradise of God, all kinds of trees, beautiful and good for seeing, good for food, are there. And in the middle of the garden, there are two important trees. Ang akala ko noon, isa lang punong kahoy na mahalaga doon sa gitna ng halamanan. What are these trees? The tree of the knowledge of good and evil and the tree of life. The tree of life. Ang puno na magbibigay buhay na walang kamatayan. Okay? Now, the next verse says, at ipinagbawal ng Diyos sa tao, at yung patang sinabi ng tao, ng Diyos sa tao, kay Adan, you are free, sabi niya, malaya kang makapipitas ng bunga ng kahoy sa lahat ng puno sa halamanan, maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, wag mong kakanin yon, sapagkat sa sandaling ginawa mo yan, mamamatay ka. You will surely die. In other words, getting from the Word of God, that man that was created by God from the beginning, whose name is Adam, is designed to live eternally with God. And the body that was formed from dust has been blessed by God to become an eternal house for the life of the Spirit that comes from God. Sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 11, verse 7, nasumpungan ko po ang mahalagang bagay na ito. Ang sabi doon, ang tao na putik will return to where it came from. Sa putik. So, balit, ang espiritu, ang buhay na hininga ng Diyos, hindi po namamatay yun. Sapagkat bigay ng Diyos, babalik sa Diyos. Okay? Now, sabi sa bahagi ng Biblia, di lang natin alam na tayo ay hinubog ng Diyos buhat sa putik para maging kanyang tahanan. To become His body. And it became true in Adam. Nang ihininga ng Diyos, isinalin ng Diyos ang kanyang hininga sa ilong nung putik ng mamang hinubog niya sa putik, ang sabi sa Biblia, it became a living being. Nagkaroon ng buhay. Anong uri ng buhay yon?
buhay na tulad ng sa Diyos na walang kamatayan. Sabi sa ikalawang Korinto, unang Korinto, kabanatang 15, talatang 55, kung di ko nagkakamali, hanggang sa 57, from verses 50 to verse 57, masusupungan nyo doon ang sinasabing perishable and imperishable body. Immortal and mortal. Pag sinabing immortal, walang kamatayan. Pag sinabing mortal, patay kang bata ka. So, the plan of God in creating man is for him to exist with God eternally. That's why ang bawat tao ay may hangaring mabuhay. Kahit po 2 taon na. Kahit uugoy-ugoy na. At sabi sa bahagi ng kasulatan, God has planted eternity in the hearts of every man. Itinanim na ng Diyos sa bawat puso ng tao ang hangaring mabuhay na walang katapusan. Amen ba? Okay, let's go back to this beautiful gospel story. And I am prepared to finish this until you are not there. Hanggang sa makatulog ang nakikinig sa kanilang tahanan. Pero ako'y naniniwalang walang makakatulog sa kwentong ito. Amen. Ang matutulog sa kwentong ito, Jack, mamamatay. Kaya huwag kayo matutulog. Huwag kayo matutulog. Okay. Balikan natin. Nasusundan niyo ba ang kwento? Ako po'y natutuwa talaga. Kanina, pinakinggan ko po ang homilya ng pare. First time niya dito No? At marami pong pinakita sa akin ang Espiritu ng Panginoon na kabahagi ng kwento kong ito. Kaya sinabi ko na sa inyo, ang ugat at sanhi ng paglikha ng Diyos sa tao ay pag-ibig. Pagmamahal. Taas ang kamay nyo. Ang pag-ibig na yon, ang siyang walang kamatayan sa Diyos. Because sabi sa Biblia, God is love. But the problem of God is, wala siyang pag-alayan ng pagmamahal na yon na mag-a-appreciate sa Kanya. Hindi makapag-a-appreciate ang hayop, ang ibon, at ang isda, ang halaman, etc. Bakit? Sila'y nilikha na hindi katulad at kawangis ng Diyos. Tao lang po. Ang nilikha na katulad at kawangis ng Diyos na mayroon isipan, mayroon damdamin, mayroon pananaw, mayroon pandinig, at ano pa? Mayroon pang-amoy. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. So ngayon, nilikha na niya yung tao. Anong sabi ng Diyos pagkatapos huminga si Adan? Ang sabi ng Diyos, wow, gwapo talaga ang ginawa ko tulad ni... Purihin natin, Panginoon. Purihin niya.
Tasakabay nyo. Tatandaan nyo sa Biblia, walang nilikha ang Diyos na pangit. Wala ang linikha ang Diyos na masama. Lahat ay mabuti. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ito na, makinig kayo. Ako kasi masyadong matanungin. Bakit? Sabi naman ng Diyos yun eh. Ask, and it shall be given to you. Ang utos ka sabi ng Diyos kasi, para malaman mo ang kalooban ko at mangyari sa iyo, pag nilayan mo, pag-isipan mo ito, araw at gabi. Nang sa gayon, matupad mo ang lahat ng sinabi ko na nasusulat. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen ba? Okay. Now, let's come now to the dialogue. Salita. So, ang sabi ng Diyos sa tao, kay Adan, wala pa si Eva, kaya exempted kayo dito, mga kababaihan, sa parting ito. Pero mamaya, umarahin na lang kayo. Anyway, so ang bilin kay Adan, sabi niya, you are free. Malaya ka. So binigyan ang tao ng free will. Free will. You are free to eat fruit from any tree in the garden, except the tree of knowledge of good and evil. Ang aking pinagtaka, bakit hindi binanggit yung tree of life? Bakit hindi ipinagbawal kay Adan yung tree of life? Alam niyo kung bakit? Sapagkat mayroon na si Adan noon. Pwede niyang kainin yun. Hindi mag-iipikto sa kanya yon sapagkat mayroon na siyang buhay na walang hanggan. Amen ba? Ang tanong, bakit ipinagbawal yung bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama? Bakit ipinagbawal yon? Ipinagbawal yon sapagkat si Adan walang muwang sa kasamaan. Ayaw ng Diyos na matuto si Adan ng masama. Sapagkat alam niya na sandaling malaman ng tao ang mabuti at masama, hindi mabuti ang gagawin, kundi ang masama. Narinig niyo yun? At iyan po ay nangyayari sa atin ngayon. Kaya ngayon, yung free will niya ay sinaklawan po sa bagay na yon. Pinagbili na siya, wag mong pakikialaman ang bunga ng puno ng kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. At sabi sa isang bahagi ng sulan, ni wag mong hihipuin ang puno noon. Sapagkat sa sandaling ginawa mo yan, mamamatay ka. Ano nangyari? Pagkatapos pagbilinan si Adan, nakita naman ng Diyos si Adan malungkot. Malungkot. Tinitingnan yung mga magandang puno ng kahoy. Tinitingnan yung mga ibon doon sa puno ng kahoy, ang gaganda. Pinakikinggan ang awitan ng mga ibon. Pero walang makapagbigay sa kanya ng kasiyahan. Ayaw ng Diyos na nalulungkot ang tao. Narinig niyo yun? Ayaw ng Diyos na nalulungkot ang tao. Ibig niyang ang taong kanya nilikha na tulad niya maging masaya sa lahat ng panahon. Amen?
Ngayon, so nakita niya malungkot. Sabi niya, hindi mainam mag-isa ito. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong mga laga ng halamanang ito, ng paraisong ito. Kung pagyamanin ang nilikha, lahat ng nilikha ng Diyos. So, ngayon, kumuha ba ang Diyos ng putik para hubugin ang ilong ng babae? Para hubugin ang dibdib ng babae? Hindi. Paano nyo alam? Ang ginawa niya, pinatulog si Adan. Now, listen to this, brothers and sisters, mga sister nga pala. Manay kayo dito. Napaka-espesyal nyo sa Diyos. Napaka-espesyal nyo sa Diyos. Walang kamalay-malay ang lalaki, pinatulog ng mahimbing, pagkatapos inoperahan. Kinuha yung isang tadyang sa tapat ng kanyang puso. Pagkatapos siningahan, naging tao rin. Tapos, inihiga doon sa tabi ni Adan. Pagising ni Adan, hindi manok ang katabi. Hindi ibon, hindi giraffe, hindi aso ang katabi niya. Nagulat siya ngayon. Pagtingin niya, sabi niya, wow, man. Wow, man. Bakit man ang nabanggit niya? Kasi galing sa lalaki. Sabi niya, this is bone of my bones, flesh of my flesh. Buto ng aking buto, laman ng aking laman. Kaya tatawagan ko itong, wow, man. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa kamay niyo. Kaya ang lalaki kapag nakikita ng maganda, pakinggan niya, sasabihin niya, wow, anong ganda ng hita. Wow, anong ganda ng binti. Yan ako, nahulog kay Sister Belen sa binti, na pinakatago-tago niya noon nang siya nililigawan ko. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So anyway, let's go further to the story. So, nagpapasyal na si Eva at si Adan, ipinasyal na ni Adan si Eva. Sabi niya, this is our paradise. The Lord God has given it to me. Completely, ang sabi ng Diyos, pangalagaan natin ito at pagyamanin. Sabi naman ni Eva, what a beautiful place. Sabi naman ni Adan, regalo ko sa iyo ito. Regalo ko sa ito. Tanda ng pagmamahal ni Yahweh sa akin at sa iyo. Amen? Kasama nyo, kasama ko Di nagsimula na magtapat at manligaw si Adan kay Eva. Ang sabi ni Adan kay Eva, sinabi sa akin ni Yahweh, we are free to eat any fruit from the garden, any of these beautiful trees, and any of the fruit, except maliban doon sa bunga ng puno ng kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Tanungin nyo, Brother Mike, totoo ba yan? Okay, lagay ang kamay nyo sa paan nyo. Ay, sa hita nyo. Sa hita nyo. Hita nyo. Hita nyo. Lalo kayo mga babae, ingatan nyo yung mga hita nyo yan. Ito na ngayon. Paano ko nalaman? Sapagkat nang bilinan si Adan, nag-iisa siya. Wala pa ang babae.
So, kininto niya lahat sa babae. Sabi niya, we are free to eat any fruit in the garden, except the fruit of the tree of knowledge of good and evil. So, pasyal sila. Pasyal. Pagdating doon sa puno noon, may narinig si ibang ganitong tinig. Psst. Sabihin nyo nga. Ulitin nyo. Mga ahas. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin si Yahweh. Are you still there? Are you following me? Nakikinig ba kayo ng totoo? Kayo dyan sa likod, nakikinig ba kayo? Kayo dito nga pala. Itong pala. Itong ating mga bagong graduates sa College of Divine Wisdom. Palakpakan natin sila. Palakpakan natin sila. Ang sabi sa kanila, sabi sa akin, nung kanilang profesor, Brother Mike, kahapon po yung graduation. Kaya lang po, busy kayo, hindi ka namin istorbo. Kaya ang continuation ng graduation ngayon, sapagkat yung kanilang commencement address ngayon. Kaya ngayon nakikinig sila bilang kanilang commencement address. And this is good for you. You are blessed because ako'y naniniwalang walang commencement speaker na nagbigay ng ganitong mensahe. Amen? At babalikan natin sila pagkatapos nito. So, nasaan ako? Namamasyal. Pagkatapos, pinansin ng babae, nandun sa sanga, nakalambitin yung pumapaswit sa kanya. Sabi nung nandun sa sanga, di ba sinabi sa inyo ng Diyos, did God say, you cannot eat any fruit from any tree in the garden? Hindi ba sinabi sa inyo ng Diyos na wala kayong makakain bungang kahoy alinman sa puno sa halamanan? Tingnan niyo ang demonyong ito. No? Napakasinungaling. Mabuti naman si Eva na pagbili na ni Adan. Si Eva ang kinausap Hindi si Adan Sapagkat alam nung demonyo na ang pinagsabihan si Adan. Wala pa ang babae noon. Nang magbilin po ang Diyos kay Adan. Wala pa siya. So, pinunta-riyan ng ahas yung babae. Sabi niya, itong ating tatargeting ko ito. Aanga-anga ito. Sorry po. Sabi ko sa inyo, tatamaan kayo mamaya, pero magpasalamat kayo. Sa halip na magalit kayo sa akin, magpasalamat kayo. Amen ba? Alam niyo kung bakit? Pagkatapos nito, kung kayo'y nakikinig ng mabuti, magbabago ang isip nyo. Magbabago ang buhay nyo. Magtatagumpay kayo. Laban sa kamatayan. Magtatagumpay tayo laban sa kasamaan. Magtatagumpay tayo laban sa mga salot at karamdaman. Amen? Okay, Genesis chapter 3, verses 21-22. Sa chapter 3 po, bumagsak yung tao. Chapter 3. Dito na, bumagsak. Pakinggan nyo ito. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand
and take also from the tree of life, and eat, and live forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Narinig niyo yun? Pagkatapos bumagsak ang tao dahil sa injection ng kamandag ng sinabi, alam nyo, may kasabihan sa Biblia, life and death is as the tip of your tongue. Nandoon din yun sa bibig nung ahas. Kaya, yung sinabi ng ahas ng tinanggap ni Eva, iyon ang kamandag ng kamatayan. Right away, death has come unto man na hindi dapat mangyari. Ayaw ng Diyos na mamatay ang taong kanyang nilikha. Paano ko alam? Sinabi niya huwag kayong kakain ng bunga ng punong yun ng kaalaman ng mabuti at masama sapagkat mamamatay kayo. Huwag kayong kakain noon. Bakit niya hindi pinagbawal yung bunga ng puno ng kahoy ng buhay na naroon na katabi ng puno ng kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama? Bakit hindi niya pinagbawal? They were free to eat any fruit in the garden, including the tree of life. You know why? Because they already possess eternal life. Pwede na siyang kumain noon. Susunod, ituturo ko sa inyo ano ang pangalan ng puno ng kahoy na nagbibigay buhay. Para malaman nyo. Ha? At sino yun? Ha? Okay, tapusin muna natin ito. So, ayaw ng Diyos na sila ay mamatay. Physically, and as a human being. As God created them. But sorry na lang, hindi man lamang tayo inisip nung dalawang yon, yung ating kinabukasan. Yung kinabukasan ng kanilang mga supling. Kaya nung magkaanak, ano ang ginawa ng panganay na anak ni Eva at ni Adan? Pumatay. At ano ang unang pinatay niya? Kapatid. Bakit niya pinatay ang kapatid? Sa inggit. Iyan din ang ginawa ng ahas. Inggit na inggit siya na mahal, asikasong-asikaso ng Diyos yung dalawa. Ha? Kaya ang inggit na yan, ang inggit na yan, ano? Sa ahas yan. Ahas. So now, here comes the evidence. So, inalis na. Pinalayas na ng Diyos doon sa paraiso. Tapos, naglagay siya ng bantay doon sa puno na nagbibigay buhay. Sapagkat ang sabi niya, we should no longer allow that man to eat from the tree of life, lest he will live forever. Ang tanong ko, hindi ba gusto ng Diyos na mabuhay forever ang tao? O bakit hindi niya pinakain ngayon? Ha? Bakit ipinagbawal lang kumain doon? Sa puno na magbibigay buhay. Di sana, hindi sila namatay. Di ba? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ibig ng Diyos na patunayan sa tao na pag sinabi niya, gagawin niya. Gagawin niya. Ano? Ginili mo yan
Ayaw ko mamatay ka, pinili mo yan. O sige, isipin mo yung kinabukasan ng pamilya mo. Isipin mo yung kinabukasan ng apo, mga apo mo. Kapwa-apohan pa. Kung aabutin pa yun. Kung hindi pinatay lahat yun. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. And finally, sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman ko ang susi ng kaniyang kakahimala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, finally, Ang buhay ko ngayon ang buhay ko ngayon siksik-liglig ng biyaya. Amen. Kung may pagsubok man, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon'y malaya na. Finally, Ngayon ay mayaman na. ako ngayon'y mayaman na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, yes, finally, And finally, finally, ako ngayon ay may ako ngayon ay may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, finally, finally, yes, finally, finally, yes, finally. okay. Lagay ang ulo sa kamay. To the graduates, makinig kayo. Bakit kayo may mga suklob sa ulo? Alam niyo ba kung ibig sabihin yan? Ha? Sa anong sabi sa inyo? Ilagay sa dibdib yan? Hindi. Ilagay sa ulo. Bakit? Ano ang tinutukoy niyan? Ingatan nyo yung inyong natutuhan. Yan ang simbol po ng cup na yan. Pumasa na kayo, at mayroon ng mayroon ng laman ang inyong utak. Hindi kayo mga tanga. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. O, taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Alam mo bakit? Yung tanga, hindi nag-iisip. May nakita ba kayong tanga nag-iisip? Wala. Kaya basta sige-sige lang. Hindi naman ikaw ang magsasama. Kami naman. Diba? Kaya ko masunurin. Masunurin. Diba? At ako naman, tinuturo ko sa inyo maging masunurin din. Sapagkat kung masunurin lang tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Mahal na mahal ko kayo.
maging sino ka man. Ano man ang iyong ginawa. Sumuway ka man sa akin, nagsarili ka ng desisyon, mahal pa rin kita. Ang problema, di na kita matulungan. Sabi ng Panginoon, maliban bumalik ka sa akin. Kasi free will mo yun eh. Free will mo yun eh. Di ba? Kung magpapatuloy ka sa matuwid na daan, di mo alam kung saan tutungo, patay kang bata ka. Amen ba? Hallelujah. Hindi ako nangangampanya, ha? Sinasabi ko lang sa inyo yung totoo. Ito, patutunayan ko sa inyo, mahal pa rin si Eva at si Adan ng Diyos. And so, what God did? Nireserba yung puno ng kahoy na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ano yung punong yun? Sa Sabado. Kukwento ko sa inyo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sasakamay. Sabi niyo, Panginoon, salamat po sa kaalaman namin tungkol sa mabuti at masama. Higit sa lahat, salamat po sa inyong walang sawang pagtuturo sa amin. Nang sa gayon, magising kami sa katotohanan na ang buhay ng tao ay galing sa Diyos. Sa Diyos lamang kami dapat makinig at sumunod. Ngayon, alam ko na. Alam ko na. Bakit nagkakaroon ako ng maraming suliranin at problema sa buhay? Tulad ni Eva, hindi ako nag-iisip. Lalo na kapag ako ay naiinis. Lalo na kapag ako ay nagagalit. Ngayon, hindi na. Hindi na ako may inis. Hindi na ako magagalit. Higit sa lahat, hindi kita kalilimutan. Lahat na turo mo, aking tatandaan, tataglayin sa aking puso, pairalin sa aking isipan, at ibigkasin ng aking dila at bibig, salitang nagbibigay buhay. Buhay. Lakasan nyo. Okay, last question. Darating na ang oras. Ang tanong ko sa inyo kanina, anong araw na ngayon o nasaang panahon na tayo ngayon? Nakinig ba kayo? Nasaang panahon na tayo ngayon? Nasa panahon ng pag-iisip. Panahon na para gamitin natin ang isipan, the reasoning power that God has given us. Gamitin nyo yan. Amen. Kaya tayo tinuturoan ng Diyos para matuto tayong pumili ng naaayon sa salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. O, tasa kamay. Pagtapong ko sa inyo, ito niyang isisigaw. Mag-iisip na ako. Ulitin niyo nga. Okay, taas ang kamay nyo. Ito po ay sa kasulatan. Kung ano ang iniisip ng tao, siyang magiging.
Pag inisip mo matanda ka, tatanda ka. Kaya ako alay iniisip ko laging bata. Iniisip ko laging gwapo. Tingnan nyo. Pag-isipin nyo lagi sinabi ng Diyos, hindi yung sinabi ng demonyo. Demonyo talaga yan eh. Ha? Anong sasabihin nyo? Okay. God bless you all.